Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Para sa mga nagkikrave ng munggo riyan, today is the day. Huwag lang sanang matulad sa mag-asawang ito ng lumpiang toge cravings, not satisfied. Bakit kaya? Ang cravings daw kamakailan ng Mr. Nipolin, lumpiang toge. So, nagbida-bita ako. Alala ko meron akong titirang munggo seeds. Instead na bumili ako, I just thought of doing toge, parang homegrown toge from the munggo seeds. Ang mga naitabi niyang munggo, binabad ni Pauline sa tubig. And then, nilagay ko siya by the window. Pero nang gagawin na raw sana nila itong lumpia kinabukasan, ito ang kanyang nadatnan. Nagulat na lang ako, may dahon siya. Proud pa naman ako sa asawa ko kasi sabi ko, gagawan kita ng toge from scratch. Pinakita ko sa kanya. Tapos nagulat na lang siya. Paano kaya nasatisfy ni Pauline ang cravings ng kanyang hobby? Kuya Kim! Ano na? Ang munggo o big na radiata ay kabilang sa pamilya ng mga legume, kasama ng sitaw, mani at iba pa mga uri ng beans. Alam niyo ba na isa ito sa pinakamurang source ng protein dito sa Pilipinas? Mayaman dito sa fiber, iron, potassium at iba pang mahalagang nutrients. Nakaugalian natin mga Pilipino na nagluluto at naghahain ng ginisang munggo tuwing Biyernes. May dalawang pangunahing rason na pinag-ugatan ng tradisyong ito. Una, impluwensya ito sa atin ng Katolisismo. Noong panahon ng mga Kastila, maraming Katoliko ang umiwas sa pagkain ng karne tuwing Biyernes bilang paggunita sa pagkamatay ni Jesus. Dahil mayaman sa protina ang munggo at mas mura kaysa karne, kaya ito naging popular na pamalit sa mga meat dishes. Isa pang rason, mas practical ito nung mga panahong wala pang refrigerator. Dati kasi karaniwang namamalengke ang mga tao tuwing weekend. Pagsapit ng Biyernes, nauubos ng sariwang karne at gulay. Dahil hindi madaling masira at pwedeng itago ng matagalang tuyong munggo, ito nagiging madaling lutuin bago mamalengke. Paniniwala naman ng iba, kaya mas mainam magmunggo ng Biyernes para kapag rarayumahin, weekend na kinabukasan. Ito naman togi po ito. Gayunman, wala pang matibay na scientific evidence na nagpapatunay na nakakapagdulot ng rayuma ang pagkain ng munggo. Ano naman kaya dapat gawin para munggo maging toge? What happened dun sa video ay na-germinate yung munggo seed kasi may water. Pero isang mistake na nagawa nung uploader ay niligay niya malapit sa may light source. So ang mangyayari kasi doon, magti-trigger yun sa formation or rapid development ng leaves. Sa toge kasi ang gusto natin yung crispy, yung wala pang pigment, tsaka parang baby seedling. Kapag toge kasi ang standard practice ay ibababad sa tubig na malinis, tapos dapat itatabi mo siya sa cool and dark place. Paano kaya diniskartehan ni Pauline ang cravings ng kanyang hobby? Sagluto ako ng ibang ulam. Habang ang mga tumutubong munggo naman, tinanim na lang ni Pauline. From munggo to houseplant, trill ko eh. Pero alam niyo ba na sa isang bayan sa norte, ang turing sa munggo, ginto? Mga kapuso, welcome sa bayan ng San Mateo sa Isabela, ang tinuturing na munggo capital of the Philippines. Dito ang turing ng mga magsasaka sa munggo black gold. Isa kasi ito sa mga job-generating industry sa kanilang bayan. Mais at palay talagang pangunahing tinatanim sa kanilang bayan. Pero nakaugalian daw ng mga magsasaka na pagkatapos anihin ng palay, tinatamnan na nila ang lupa ng munggo. Ang naturang crop rotation system na ito, nakakatulong daw para mapaganda ang soil health at maiwasan ang pagdami ng peste sa taniman. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim! Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may halap. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Happy weekend!